Pero dito naman tayo sa ating pananaw, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo. Huwag po kayong bibiti. Huwag po kayong maglilipat. Meron daw destabilization plot. Di ba? As per dito nga sa pahayag nitong si Montulfo, laban daw po sa gobyerno. Pero ang tanong dyan, teka lang ha, sino ba ang tunay na gustong magpatumba sa ating bansa? Sino ba ang gumigiba sa tiwala ng taong bayan? Eto, pakinggan nyo mga kapartner yung mga tanong na yon. Sino ba ang gustong magpatumba sa ating bansa? Sino ba ang gustong gumiba sa tiwala ng taong bayan? Hindi yung mga nagbubunyag ng katotohanan. Definitely, kung ikay nagbibigay ng katotohanan po mga kapartner, ikaw po ay nagtatanong, hindi po kayo ang nagdi-destabilize. Sino yung mga nagdi-destabilize? Sino yung gustong patumbahin yung ating bansa? Sino? Yung mga walang awang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Yung mga korap. Kahit na ang yayaman, posisyon pa lang nila, pag nanalo ka dyan sa posisyon na yan, di naman sila kakain ng pangmahirap na klase ng pagkain. Mayaman na nga sila, gusto pang yumaman. Grabe. Walang kabusugan. Ganyan po. Sila po ang tunay na nagpapatumba sa ating bansa at gumigiba sa tiwala ng taong bayan. Sila yung mga nakaupo, pero bulsa ang inaatupag. Sila yung mga nakangiti sa kamera, pero pinipiga ang pera ng proyekto. At ang pinakamasakit, pati flood control projects, proyekto na dapat sana'y nagliligtas ng buhay, ginagamit nilang palaisdaan ng korupsyon. Habang ang taong bayan, binabaha, nilulunod ng pagkukulang, sila naman ay naliligo sa pera. Habang ang mga pamilya ay naghihintay po ng tulong, sila ay nagtatago sa likod ng magagarbong opisina at malalaking pangalan. Kaya sino ngayon ang tunay na sumisira sa gobyerno? Sino ang tunay na destabilizer ng ating bansa? Yun bang mga kritiko? Yung mga nagtatanong? Hindi po yung mga kritiko, mga kapartners. Hindi po ang taong bayan na nagtatanong, kundi ang mga korap na walang puso, walang dangal, at walang takot sa Diyos. Sila po ang tunay na mga destabilizer. Ang tunay po na katatagan ng gobyerno, mga kapartner, ay nasusukat hindi po sa dami ng mga propagandang ipinapakalat, kundi sa linis ng konsensya at katapatan ng mga lingkod bayan. Kaya tandaan po natin, mga kapartner, ang bansa ay hindi guguho sa kamay ng mga nagmamahal dito. Guguho ito sa mga kamay ng mga nagkukunwaring lingkod, pero magnanakaw pala ng pag-asa ng sambayanan. Naalala nyo ba yung tanong natin sa inyo, mga kapartner? Kung nagkataon nga lang ba o ito ba ay galit ng ating Panginoong Diyos kasunod na mga injustices na nangyayari, kaya nagkakaroon po ng mga hindi basta-bastang kalamidad. Kasi marami pong mga nagsasabi na first time ito nangyari ever since. No? Marami pong nagkomento, mga kapartner, nung tinanong natin ito sa ating mga kababayan, kung ano bang masasabi nila. Kabilang po doon sa kanilang nabanggit dito, halimbawa, sabi ni Loma Magtoto, sabi niya rito, iuwi na sila Tatay Digon at palabasin na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dapat kasuhan niyang si Torre na ginawa niya sa KOJC compound. Sabi ni Kathy Fujihara, wake up call from our Almighty God.
Okay. Sabi pa ni user ES1NT5ST8L. Kasumpa-sumpa na ang mga namumuno sa Pilipinas kaya pinaparusahan sa Panginoon. Sabi pa dito, sumpa ito dahil sa maraming politiko na lalong gumagawa ng krimen pag nanakaw at lahat ng uri ng kasamaan. Sabi ni dito ni si Junay Damukong yon, si Jan Polkin, mabuhay ka Pastor Apollo Sikibuloy. The Lord God will never allow the devil to succeed against you. Sabi ni Flora Lynn Gadjale, totoo yan, mula ginigipit nila si Pastor Apollo Sikibuloy, wala nang humpay na sakuna. Sunod-sunod na. Okay? Sabi ni Tata Natividad, sigurado sumpa ang nangyayari dahil sa walang hustisya na pagpapakulong kay Pastor Apollo Sikibuloy. Silang may tunay na may malasakit sa bansa, pero anong ginawa nila? Dahil sa katakawan, sa kapangyarihan at salapi, nagkanda malas-malas ang buhay ng maraming Pilipino. Sabi pa dito ni @1000V91. Totoo yan, Admar, simula ng inapi nila si Pastor Kibuloy, nagsimula ng kalbaryo ng ating bayan. Langit na ang sumisingil sa kanila. Sabi pa dito ni Yancy Jill Vlog. Punishment po ito for what they did to Pastor Apollo Sikibuloy at sa iba pa mga injustices. Kagaya kay Tatay Digong. Ang nakakalungkot lang dahil ang mga kababayan natin na walang kinalaman at nasa laylayan ang higit na nagdurusa. Ganyan talaga kapag nagalit ang langit, pero di tayo pababayaan ng Diyos. God will never leave us nor forsake us. Kapit lang po tayo. Marami pa dito mga kapartners, pwede nyo pong ma-check yung mga komento. At maraming sabi sila na talagang palayain na si Pastor Apollo Sikibuloy. Isama na si former President Rodrigo Duterte dahil mga biktima na sila ng mga challenges. Kasi nga po, mapag-uusapan lang, kung maalala nyo po mga kapartner, itong si Pastor Apollo Sikibuloy sa mahabang panahon, panay po ang pagtulong sa bansa natin, pati sa ibang bansa, no? Mga komunidad sa ibang bansa. Maliban po sa pag-spread ng gospel message, mga salita ng ating Panginoon, nagpipreach po siya, nangangaral po siya. Kabilang din po sa kanyang na bahagi na po ng kanyang mission, yung pagtulong po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Hinalay niya yung kanyang birthday para sa mga kabataan, no? Na instead na siya mag-celebrate ng birthday, hinalay niya ito doon sa mga kabataan na hindi nakaka-experience ng birthday party. At tuwing kalamidad, nakita natin, maraming organisasyon na itinatag si Pastor Apollo Sikibuloy na talagang para manguna po dito po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, mga kapuspalad, yung natamaan po ng kalamidad, dilubyo at kung ano-ano pa. No? Pati yung mga pagtulong sa ating gobyerno po mga kapartner sa paglaban sa insurhensiya, sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF. Kumbaga, blessings ang dala po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa ibang lahi. Dahil hindi lang naman po dito sa Pilipinas nakabenepisyo ang mga tao dito mula kay Pastor. Pati sa ibang bansa po mga kapartner, nakabenepisyo rin po sila. So, imbis na dapat mas more mo pa itong suportahan. Itong isang matuwid na tao. Katuwang yung mga volunteers niya, katuwang yung mga tagasunod niya, taga KOJC. Suportahan pang lalo nga 'Di ba? Para mas lumawak pa, no, ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi ang pagsiservisyo sa taong bayan, 'di ba? Parte na 'yan ng pagsisilbi mo sa ating paglilingkod mo sa ating makapangyarihang Ama. Parte na po 'yan mga kapartner, no? Pag naglingkod ka sa ating makapangyarihang Ama, automatic na 'yan. Dapat maglingkod ka rin sa taong bayan, no? Sa kapwa po ninyo. 'Di ba? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba yung dagat din po mga kapartner. Blessings. Pero ano pong ginawa nila? 'Di ba? Imbes na suportahan, iba po, inakusahan po itong si Pastor Apollo Sikibuloy. 'Di ba? Malala nyo, noong maganap doon sa Amerika, 'di ba? Actually, before pa nung Amerika, meron pang mga pagbabash nila kay Pastor Apollo Sikibuloy. Imbes na yung para sa kapakanan ng taong bayan lamang ang inaalala ni Pastor, katuwang si former President Rodrigo Duterte, nang mapag-usapan nga yung sa kapahan. Matatanda nyo po yan mga kapartner. Dahil nga po, ayaw ni Pastor, ayaw ni former President Rodrigo Duterte
na mabiktima ng scam ang maraming sa ating mga kababayan. Kasi alam nila na pangloloko lang po yung ginagawa ng kapa. Napuno ng pagbabash. Itong si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil kuno, siya daw ang dahilan, siya daw yung nagsulsul kay former President Rodrigo Duterte na ipatigil yung kapa. Pero hindi po yan katotohanan. Mismo si former President Duterte, alam kung ano yung magiging takbo nitong kapa. Hindi talaga ito magtatagal at ito'y malinaw na scam. Na anong ginawa nila? Binas nila si Pastor, 'di ba? Siniraan nila, no? Lalo na sa technology sa Facebook noon, grabe yung mga pambabash. Nagkataon lang po ba o galit ng Diyos ang nangyari na after nun, nagkaroon po ng pagtama ng lindol. Doon po sa bahagi ng Cotabato kung saan marami din po yung mga basher doon kasi nga sila po ay umaasa doon sa kapa. Nag-viral pa muli si Pastor dahil pinahinto pa niya ito, no? October 30 sa kanyang programa po, sinabi niya na pinahinto niya yung lindol at sinabi niyang stop. Imbis na magpasalamat tayo, no? Binash pa. Kaya pala daw ganito ganyan, binash siya, no? Na nagpahinto, hawak daw niya yung buton. Marami yung mga paninira na nangyari. After noon, mula sa lindol doon sa Cotabato, ang Davao del Sur na naman yung tinamaan po ng lindol. Marami pong nagbabash doon kasi nga doon sa issue po ng kapa, marami pong mga miyembro ng kapa during that time. Fast track tayo, 2020, Pebrero mga kapartner. Dahil nga po sa mali-maling akusasyon, napaniwala po yung FBI na kesyo meron daw illegal na ginagawa ang Kingdom of Jesus Christ doon. Sinilakay nila noong January 29 ang compound ng KOJC, meron pa silang inaresto. Pero ang ending, pawang kasinungalingan yung kanilang ipinupukol na issue. Grabe pa sila, para silang nagdala pa sila ng mga mga heavy firearms pa. Nakala mo yung terorista yung nasa loob. Sila yung nabigla lahat na yung mga sinasabi ng mga nagsumbong, kabaliktaran yung nakita nila doon sa loob mga partner. After nun, ng kanilang panggigipit, mga injustice. Sa Amerika ito mga kapartner biglang naganap yung COVID-19 pandemic, March. Pebrero yon nung pagsalakay, 2020, March, noong idiniklara yung COVID-19 pandemic. Nagkataon ba ito o nagalit ang Panginoon dahil sa mga injustices, no, na ginawa po ninyo? Amerika yung nyo, no? Di ba? Amerika yung nanggipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy. During that time na wala namang ibang ginawa si Pastor Apollo C. Quiboloy dun sa Amerika, kundi ang pagtulong sa mga American citizens doon na maligtas sa pamamagitan ng pangangaral. Tumutulong nga din sa mga iba't ibang mga orphanages yung doon sa sa Amerika, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero nangyari po yung COVID-19 pandemic. Buong mundo, walang malakas na bansa, lahat yumuko. Amerika, China, lahat mga kapartner. 7.1 million ang death record reported mga kapartner. At nasa 18 to 33 million individuals yung nahawaan ng COVID-19. Ano pang sumunod nun? After ng COVID-19 pandemic, sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic, doon pa rin sa Amerika, kung saan ginipit si Pastor Apollo C. Quiboloy, nangyari po yung wildfire. Napakalaking wildfire po sa North America mga kababayan. 10.2 million acres ang nasunog sa kabundukan ng California, Oregon, Washington at iba pang mga lugar dyan po. Fast track tayo. Okay? Tanong natin ulit, ito ba ay nagkataon or dahil sa injustices, nagalit ang Panginoon? June 10, 2024, nangyari po yung pagsalakay, okay, ng mga pulis doon sa KOJC, mga kapartner. Nakita natin kung ano yung mga abuses na ginawa po nila. Nasundan pa ito ng mahigit 2 linggo, 16 na araw, 16-day KOJC siege po mga kapartner. Pinaghahanap nila yung subject ng kanilang warrant. Ang dami na nilang ginawa doon, pati ang
mga lagayan ng sapatos, pinagtitingnan na nila. Ayan, nagmukha silang engot dyan. Walang nakita sila po dyan mga kapartner. Nagbutas pa sila doon sa paaralang itinatag ni Pastor Apollo C. Quiboloy na walang permit. Pinagbubutas nila. Kaya yung integrity ng school naapektuhan doon. Kaya siya daw, meron daw nga underground, doon daw nagtatago. Pero, biro mo, sa loob ng mahigit 2 linggo, 16 na araw, wala silang nakita. Hanggang sa hindi na matiis ni Pastor Apollo C. Quiboloy yung injustices, kaya sumuko siya. Kasi grabe na, umabot na sa sukdulan din. Sabi pa ng presidente, wala daw baril daw. Ano yun, toy gun, yung dala ng mga pulis? Doon sa loob, wala daw baril. Kalokohan kayo. Nakita nyo lahat. Nakita nyo ang pangyayari doon, mga pag-aabuso mga kapartner. After siyang ikinulong, napansin nyo po mga kababayan, naganap ulit yung mga wildfire doon sa Amerika. Naganap ulit yung kalamidad na nangyari doon. And dito sa Pilipinas, naalala nyo po, sunod-sunod po na mga pag-ulan ang nangyari during that time. Kung saan ipinagmalaki ng ating presidente na merong mahigit 5,500 na mga natapos ng mga flood control projects. Nag-fact check ang kalikasan. Talagang kalooban siguro ng Diyos yun. Para ipagmukhang, hoy, ito ang realidad. Walang nangyaring flood control projects. Nabulgar. Ang dami pang mga palusot. Kesyo nabangga ng barko. Kesyo na-overwhelm. After pa ng 1 year, na-realize na siguro na saglit lang, parang wala na akong mairarason. Kitang-kita na. Meron ng fact checker, mismo ang kalikasan. Pinahiya ako ng kalikasan, parang ganun na. Pinahiya ako ng kalikasan, ipinagmalaki ko pa naman, pinagmayabang ko pa naman na merong mga naitayong flood control project. Parang kagaya din yan ng latest. Marami dang itinayong mga silid-aralan tapos 22 pa lang pala yung natapos. Ang sinabi doon, siguro after, na-realize niya na hindi na makakapagtago kasi ang fact-checker mismo, kalikasan na Wala talaga. Naggalit-galitan doon sa mga kurap. Pero still, nakita natin hanggang sa kasalukuyan, grabe po yung mga klase ng dilubyo. Grabe po ang mga nangyayaring kalamidad na nangyayari ngayon sa ating bansa po mga kapartner. Hindi lang po ang mga bagyo, mga pagbaha at pagguho ng lupa na maraming nagsasabing first time nangyari sa aming lugar ito. Sa mismong sentro, sa mismong syudad, binaha. Sa mismong subdivision na maraming mga may kaya, walang kinaya ang kanilang kaya dahil nga po nilubog sa tubig baha yung kanilang mga bahay. Tingnan nyo, 2 palapag yung bahay nila, 1 palapag lubog sa tubig baha. Walang nagawa yung kanilang mga sasakyan. First time na nangyari. After po ito kaya ang tanong natin, nagkataon lang po ba? Coincidence lang po ba ito? O talagang kabilang na ito sa resulta ng mga injustices, galit ng ating Panginoong Diyos sa mga injustices na ginagawa nila, lalo na doon sa mga mabubuti, lalo na dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Diba? Talagang pag ang Diyos, Ama, ang talagang gagalaw, walang magiging silbi yung ano mo. Maipapahayag ka kahit anong gawin mong kasinungalingan. Meron pang iba. Naalala nyo si Torre. Di ba? Siya yung unang gumipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Nagpadala ng 5,000 mga tinakot. Bahala na kahit na labag sa batas, kung ano na lang ng mga human rights abuses ang ginawa. Na hindi, wala siya. Tuloy yung pag-apak sa karapatan. After nun, di ba? Nabigyan siya ng reward, parang kapangyarihan siya.
'Di ba? After nun, naging two-star general kahit na puro kabulastugan ang ginawa. Naalala nyo yung nabanggit, sino ba yung nabanggit? Si Mayor Baste Duterte yon, no? Kasi nung naging Chief PNP itong si Torre, sabi ni Baste, naging Chief PNP ka lang kasi naging mabuti kang attack dog. Mabuti kang aso. Tapos, kasi kini-question from 1 star, naging 4 star agad. Ang sabi naman nitong si Torre na saglit lang, remind lang. Di ba yung dating PNP chief, 1 star lang din yun, si Bato. Ang sabi naman dito, saglit, wag mo ihambing yung sarili mo kay Bato. Si Bato, talagang maraming mga nagawa, mga accomplishment na tama at may naidulot na maganda para sa taong bayan. Wag mong ihambing siya sa'yo. Iba yun sa'yo. Pero wala, parang laki-laki na ng ulo, di ba? Nakita nyo po mga kapartner, no? Ang bilis ng kanyang pagtaas ng kanyang ranggo. Kaya bago pa siya naging chief PNP, yung isa sa kanyang ginawa, yung injustice din. Doon sa ginawa niya kay former President Rodrigo Duterte. Kinalagkad. Isinuko doon sa the Netherlands po mga kapartner. Siya din yung nanguna doon. Oo, at parang alam mo na, ramdam mo na yung hangin. Hanggang sa ginawa siyang PNP chief. Biruin mo doon sa saan ba yun? Saan ba yung lugar na yun? Sa Tugigaraw ba yun? Sa Cagayan? Diba? Parang presidente din yung feeling niya. Parang presidente na parang dami-daming mga convoy. Talagang siguro mas malakas pa yung hangin kaysa super bagyong uwan. Nasa kanyang isipan during that time. Nasa tugatog na siya, kumbaga. Nasa rurok na siya. Nakamit na niya yung siyempre, ang pagpulis ka, pinaka dream mo dyan is maging pinaka-pinuno, maging PNP chief. Pero nakita po ninyo yung kanyang pagabagsak. Kasi nga, nakita na parang saglit lang. Para ka namang sino. Di mo na sinusunod yung mga kautusan, ganito, ganyan. Asa na siya ngayon? Biglang wala. Pinalitan. Sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Nawala. Sige, hindi pa siya nagre-retire ngayon. Nasa kanya pa yung 4-star, pero wala na. Kung hindi siya magpapa-epal, di siya malalaman ng publiko. Nandiyan pa pala siya? Buhay pa pala siya? Biglang bagsak. Itong si Speaker Martin Romualdez sa mahabang panahon, na isang makapangyarihang posisyon yan. Pagiging speaker. Ang dami ng nagpinalitan dyan sa Senado. Siya pa rin yung speaker. Pero sino mag-aakala? Kagaya ni Torre. Itong si Speaker Romualdez. Nawala din. Sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Di ko alam kung nawala rin ba lahat. May mga akusasyon sa kanya. Siya yung isa sa mga pasimuno. Dito sa korupsyon. Dapat pati na rin yung si kanyang best friend din siguro ni si Congressman Zaldico. Tingnan ninyo. Sila yung mga makapangyari. Naalala kong sinabi ni Vice President Sara Duterte, itong dalawa lang yung humahawak sa budget. Kasi mismo si BP Sara, parang inaalok din Sila lang dalawa. Nasaan na sila ngayon? Di makauwi si Congressman Zaldico. Ngayon, pilit itinatago din itong si Speaker. Inimbitahan sila. Di ko lang alam kung lilitaw ba ito. Marami pong mga pangyayari na hindi mo akalain na babagsak din sila. Alam mo, parang nilasing sila sa kapangyarihan tapos binagsak ng tadhana. Kalooban po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong mga pangyayari ngayon, nababasa ko dito, no, yung komento. Halimbawa, sabi ni Loma Magtoto kanina, sabi niya, palabasin na si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi naniniwala sila na pati rin si PRRD, mga injustices na ginawa. Ito po yung resulta. Diba? Ang galit ng ating amang makapangyarihan. Napag-uusapan lang po natin ito mga kapartner. Kasi nga po, marami din ding mga nagkomento doon sa post natin. Kayo po, ano pong masasabi nyo ukol dito sa pinag-uusapan po natin?